All right, can I invite you to stand and let's pray? Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, at binigyan niyo kami ng pagkakataon na kami ay magsama-samang muli upang ikaw ay aming sambahin at purihin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pinakamataas na parangal, sapagkat kayo ang aming Diyos na pinag-aalayan ng aming pagsamba, Panginoon. Lord, ang mga salita na amin pong pagsasaluhan ay maging isang insenso sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging salita na babago sa buhay namin, magta-transform ng buhay namin. Bigyan mo kami ng aming bukas na puso at kaisipan, at ang amin pong katawan ay sumunod sa mga nais nyo mahit gaano kahirap. Dahil ang buhay po namin ay nakadesign, hindi po dito sa mundong to, kundi sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, wag mo pong hayaan na bawat isa ay masayang ang oras sa oras na ito, Panginoon. Bagkos ma-value po namin ang oras na kayo ay ka-fellowship namin at ka-fellowship namin ang mga kapatiran namin, Panginoon. You bless each and every one. And for me, Lord, forgive me for all my sins. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Let your voice be heard. Not my voice, but your word be heard, Panginoon. And let this word transforms our life, Father God. Thank you so much, Father. We give you back all praises and honor and glory in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Amen. Okay, you may sit down. All right. Once again, welcome sa ating mga bisita today. And welcome sa mga nanonood sa atin online. Yan. Kanina meron akong nakita doon na nanonood from Marikina, I think. Marikina or Antipolo. Si pangalan niya is Daisy. Every week daw siya, every Sunday daw siya nanonood. Hindi ko alam kung kilala ko siya personally, but nanonood siya every week. So, yun ang lagi kong sinasabi na every time we do service, church service, let us share the live, no? Kasi naka-live po tayo sa Facebook. Like kung sinasabi that the Word of God is so really powerful. Hindi natin alam kung sino yung po pwedeng i-bless ng Panginoon, no? That sometimes nga nandoon na sa time na magpapakamatay na siya, but because of the Word of God, no, nabago. Nakalimutan kong alam ko merong nangyari sa atin dito ngayon noon Pero siguro minsan ipag-testimony natin yon, but i-check muna natin, verify natin. Okay? So yan, sa nanonood sa atin online, Nanay Sylvia, Pastor Art, Pastor Noel, no, every week kasama natin siya sa live. The rest ng mga nanonood sa atin online, God bless you. And tune in po tayo lahat. Alright. Now, ang topic na pag-uusapan po natin, may tanong po ako sa inyo. Who sits on the throne of your life? Sino? Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. And the title of our topic for today is Holy Spirit, the power that transforms. Amen. Who wants transformation? Amen. Lahat po tayo, kailangan po natin yan. Kasi we only live here in this world by grace alone. Tama po? Mahirap pong mabuhay dito sa mundong to. Lalo na kapag may mga bagay hirap tayong baguhin para sa sarili natin. But today, we promise that the Holy Spirit truly, no, will empower us, transform us, and bibigyan tayo ng kapangyarihan to really understand ano yung plan niya para sa atin. And the power of the Holy Spirit truly transforms our life. Okay? Question, who is the Holy Spirit? At paano tayo binabago ng Holy Spirit? Handa na kayo? Amen. Okay. Sige, tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Dito, ito po ay sinimulan po ni Apostol Pablo na ipakita sa kanila ang ugat ng kanilang mga problema. At ang ugat ng problemang ito ay ang kanilang mga sarili. Sabihin nyo nga po, sarili. Okay. Kaya, paano tayo mababago?
O, tanungin nyo pa yung katabi nyo, paano kaya ako mababago? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo. Ayan. Okay? So, kailangan po na sabihin mo sa nagtanong sa'yo at nagsabi sa'yo, kailangan mo ang Holy Spirit. Ayan. Okay. 1 Corinthians chapter 2 verse 12, sabi niya dito, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. Amen? So si Apostol Pablo po ay nag-introduce, and this is a really important concept, and this important truth. Okay? Na ang banal na Espiritu daw ay ibinigay sa iyo at ibinigay sa akin, sa ating lahat, upang maunawaan natin ang mga bagay na mula sa ating Panginoon. So alam nyo ba, kung bakit napakahalaga nito sa bawat isa sa atin? Dahil sinasabi niya na dito sa susunod na talata, na kung gusto daw nating maunawaan ang sinasabi dito, that the natural man does not receive the Spirit of God. Okay? Pwede basahin po natin yung susunod na verse. Sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1, go. Alright, sa spiritual na aspeto daw, ay hindi nila nauunawaan. Kaya ang natural man, no, cannot accept and does not accept the things of God dahil wala sa kanya ang Holy Spirit. Okay? Na-realize niyo po ba? Dito po sa room na to, meron pong 3 klase ng tao. Okay? Ano yung 3 klase ng tao? Una, na klase ng tao na meron dito inside this room or in every church, ito po yung natural man o natural person. Okay? The natural man and the natural person. So, ang pangalawa, this is a spirit-filled person. Okay? Siya yung nililid ng Holy Spirit. At yan po yung matututunan po natin today. At kung hindi pa tayo talaga nakikilala natin ng Holy Spirit, hindi pa natin siya na-encounter in our personal life, dito matututunan po natin yan. Okay? At ang pangatlo is carnal person. Okay? Ito yung klase ng tao na mananampalataya. Siya po ay Kristiyano. Okay? Nasa kanila ang Holy Spirit. Ngunit, hindi naman sila nalilid ng Holy Spirit. Okay? Hindi sila controlled ng Holy Spirit. Okay, nakita niyo yung 3? Number 1, natural man. Pangalawa? At ang pangatlo? Alright. So, makikita natin dyan kung nasaan tayo dyan. Okay. Sino ba si Holy Spirit? So, ngayon, ang common denominator na magta-transform sa 3 ito, walang iba kundi ang sino? Pakisigaw nga. Alright. Ayan. So, sino ba si Holy Spirit? Tanungin nyo pa yung katabi nyo, sino si Holy Spirit? Okay, who is the Holy Spirit? Alam nyo po, marami sa atin ay hindi po naunawaan o hindi po kilala sino ang Holy Spirit. So, ang Holy Spirit is not a force. Okay? Ang Holy Spirit is a person. Ang Holy Spirit is the third person na of the so-called tri-unity of God. Okay, hindi po nag-appear sa Bible ang Trinity, pero ang itinuturo ng Bible ay may 3 persona sa iisang Diyos. Naintindihan? Naintindihan? Okay. So, sa pananaw ng tao, mahirap itong maunawaan. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, right? So, ayan. Ang Diyos Ama, God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? God the Father is, and the Son is, and the Holy Spirit is. Okay, God the Father is not, and the Son is not, and the Holy Spirit is not. All of them are God. Clear? Naintindihan po? Bawat isa sa kanila ay may sariling personality, but they are one. So,
Anong po matututunan natin sa Holy Spirit? Jesus talks about the Holy Spirit in John chapter 14, verse 16 to 17. I ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. And that is the Spirit of what? Truth. Now, whom the world cannot receive. Na sinasabi dito, ganito, hinihiling ko sa Ama, sabi niya, ang Diyos Ama, and He will give you another helper. May dalawang mahalagang salita ang sinasabi ng another, na sinasabi dito na another. So, ang aning salita na another ay may wikang Griego na may different words sa salitang another. So, ang isa ay tinatawag na alos. Na ang ibig sabihin ng alos ay kaparehong uri. Ang isa pang salita na sa word na another ay heteros. Ang heteros, na ibig sabihin ay another of different kind. Naintindihan? Now, ngunit ang salitang ginamit ng kinasihan ng Diyos na sumulat ng Bible na alos, kaya yun yung mas ginamit. Kaya ang sinasabi ni Jesus ay ganito, bibigyan kayo ng Diyos ng isa pang katulong o tagatulong na eksaktong katulad ko, kapareho ng kanyang kapangalan, ng kanyang kapangyarihan. At salitang tagatulong ay mahalagang salita sa bawat isa sa atin. At ginagamit dito yung salitang parakletos. Okay? Ibig sabihin ng katulong. So, ang parakletos naman ay nangangahulugang isang kasama ninyo. Isang taong nasa tabi ninyo upang tumulong, kumatawan sa inyo, at hindi lamang yon, naroon siya upang tayo ay aliwin. Hindi lang siya nandoon para tayo ay aliwin, siya rin ay inyong tagapagtanggol, tagapamagitan, at tagapayo. Siya ang makakasama ninyo magpakailanman. And that is the Holy Spirit. So, that word helper, somebody to assist you. Somebody to always be with you. Alright? Now, tiniyak ng Diyos na noong si Kristo ay narito sa lupa, tutuparin niya yung kanyang mission. Ano yung mission ng ating Panginoong Hesus? Ang mamatay sa krus para sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Nung umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, tiniyak naman niya na ang Diyos ay magsusugo ng isa pang katulad niya upang makasama ninyo, makasama ko, magpakailanman. At kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, alright, tayo ay nanalangin sa Kanya, papasok siya sa buhay natin, at yon ay ang Holy Spirit. So, ibig sabihin, the moment na tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesucristo, dineclare mo that He is our Lord and Savior, pasok na siya sa atin. Amen? Kaya ang Holy Spirit, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagka-Diyos. But sinabi ko nga kanina, ang Diyos, si Jesus Christ is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not Jesus. But He is distinct. Okay? Now, John 16, verse 13, sabi niya, pansinin niyo po ito, He's a person. The Holy Spirit is a person. But, when He, the Spirit of truth, a person, comes and He will guide you into all His truth. Now, kaya minsan, tinatamad po tayo o antokin po tayong kapag-aralan ang salita ng Diyos o basahin ang salita ng Diyos kasi wala sa atin yung Holy Spirit. Dahil kapag puspos tayo ng Holy Spirit, ganado tayo magbasa. Amen po ba? We are so really inspired na magbasa ng Word of God kasi parang clearly nangungusap sa atin ang salita ng ating Panginoon.
at ginaguide tayo into all the word of truth. And sabi niya dito, sa kadugtong, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak and He will disclose to you what is to come. Sinasabi niya sa atin kung ano yung darating, kung ano yung mangyayari, kung ano yung magaganap. And verse 14, He will glorify me. Sinong sinasabi ng i-glorify? The Holy Spirit will glorify Jesus. And He will take of mine and will disclose it to you. Okay, ang gagawin ng banal na Espiritu ay luwalhatiin ang ating Panginoong Jesus. Hindi mo kailanman makikita sa Bible na niluwalhati ng Holy Spirit ang sarili niya. Napansin niyo ba yon? Amen? Now, sa halip, itinuturo niya ang lahat ng tao kay Jesus. Okay? Alam mo ba kung ano ang work ng Holy Spirit? Alright. Ang Holy Spirit, maniwala ka man o hindi, ay nagsasalita sa iyo. Nagsasalita sa akin. Can I hear an amen? Ginagabayan niya tayo. Amen. Ngunit, minsan, nag-grieve natin yung Holy Spirit. The Bible commands us, everybody read in Ephesians chapter 4, verse 30, 3, 2, 1, go. Amen? Ano ang tawag doon sa Holy Spirit? Ano daw ang Holy Spirit sa atin? Selyo. Once na na-receive natin si Jesus Christ, tinanggap natin, nandyan sa atin, sinelyohan talaga kaagad tayo ng Holy Spirit. Okay? Siya mismo o selyado tayo ng Holy Spirit. Pagpasok niya sa buhay natin. Pagtanggap natin sa ating Panginoon. But the command of the Bible is, ano daw? Do not grieve the Holy Spirit. Alam nyo, many times we grieve the Holy Spirit. Kapag inilalagay, alam nyo kung paano natin nag-grieve ang Holy Spirit? Tanungin nyo ako ano? Okay. We grieve the Holy Spirit kapag may inilalagay ang Holy Spirit sa ating puso. Sa puso ko, sa puso mo. Ngunit hindi mo ito ginawa. Kapag sinasabi niya sa iyo na huwag mong gawin ang isang bagay, pero ginawa mo pa rin, ang salitang grieve or pighati sa wikang, ang ibig sabihin nito, ang wika nito ay pag-ibig. Ang grieve or ang pighati, ang wikang ito, ang ibig sabihin nito ay pag-ibig. Bakit? Hindi naman po tayo mapipighati sa mga taong hindi po natin mahal. Tama po ba? Amen? So, nag-grieve mo lang ang isang tao dahil mahalaga siya sa'yo. Nag-grieve ka sa isang tao o nag-grieve siya sa'yo kasi mahalaga siya sa'yo dahil meron kang relasyon sa Kanya. Ganon din ang banal na Espiritu. Kapag tayo ay nalulungkot, kapag tayo ay nasasaktan dahil alam nating hindi natin siya nasusunod. Amen? Ipinapakita nito na mayroon tayong relasyon sa Kanya. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang isang tinig na nagsasabi kung ano ang dapat mong gawin. Siya rin ay isang person na nagmamahal sa atin at nais tayong gabayan sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? So balikan natin, 2 Corinthians 2:14. But a natural man does not accept the things of the Spirit of God. Natural man. Okay? For they are foolishness to him. Tingnan niyo yung tingin niya. Kawawa naman. Yun yung tingin niya sa Holy Spirit. And he cannot understand them because they are spiritually what? No? Appraised. So ipapakita ko sa inyo yung picture ng isang
nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Okay? Ang sasakyan na yan po yung ating buhay. Sige nga po. Kumbaga parang, itong sasakyan, parang wala yung sasakyan, no? Tao din nakikita. Okay. Yung sasakyan, yan po yung ating buhay. Example lang, no? At yung driver, it's either ikaw o si Jesus. But the natural man, ang nagdadrive ng kanyang buhay ay siya, ng kanyang sasakyan. Okay? Minsan, ganito. Si natural man, wala siyang Jesus. Wala siyang relasyon sa Kanya. Kasi the moment na tayo ay may tamang relasyon sa ating Panginoon, ang nagdadrive na ng kanyang buhay, si Jesus na. Amen po ba? So, minsan we go to church, attend church activities, no? For your life. Pero hindi ko alam kung sino sa atin yung nagpapamaneho sa ating Panginoong Hesus para sa kanyang buhay. Sino nagmamaneho ng buhay natin? Si Jesus o ikaw? Tayo lang po ang makakasagot niyan. Tanong, masaya ba ang buhay? Kung ikaw ang nagdadrive ng buhay mo, masaya ba ang buhay? Driving your own life? Pwede naman. Lagyan natin ng smiley. Okay? But, in general rule, ang taong walang gabay ng Holy Spirit, hindi naglalast yung joy. Tama po ba? At gaya nila, ang saya nila ay depende sa circumstances. Kung good ang circumstances, masaya siya. Pero, kapag hindi good ang situation, hindi siya masaya. Kasi ang taong nagdadrive ng kanyang buhay ay ang Panginoon, masaya siya kahit gaano kahirap, kabigat, kasakit, kalungkot ang nangyayari sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Now, so, dito, ang natural man, okay, without God's, wala sila yung spirit ng ating Panginoon. Spiritually blind and spiritually dead and no eternal life. Which is, ito yung pangarap po nating lahat. Kung bakit po tayo nagsasakripisyo lahat, pumunta sa simbahan kahit minsan tinatamad tayo. Amen po ba? Now, example. In verse 3, sabi niya dito, and even if our gospel is veiled, belo, no? Ibig sabihin ng belo, harang, no? To those who are perishing. So, ang gospel ay hadlang o harang para sa mga napapahamak. So, mahirap maunawaan ang gospel para sa mga taong napapahamak. At sinasabi ng Biblia na may mga tao ngayon na talagang totoong mapapahamak. Agree kayo doon? Yes. So, tandaan po ninyo. Sinabi ko, sa loob ng simbahan na to, may tatlong uri ng tao. Ang isa ay natural man. Ang natural man ay napapahamak. Siya ay patungo sa isang lugar na ayaw niyang puntahan balang araw. Kung ikaw ay nandito ngayon, you are blessed because you hear this word. And you really hear this message. And this is for you. At hindi yan aksidenteng nagkita-kita tayo at naririnig mo ito ngayon. Amen po ba? Ngayon, ano ang problema sa natural man? At bakit siya mapapahamak? Verse 4. In whose case, the God of this world has blinded the minds, ayon, katulad ng sinabi ko kanina, okay, of the unbelieving so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So by the way, kung titingnan nyo po ang mundo ngayon, makikita nyo napakaraming mali, napakarami pong hindi tama sa mundo natin. Amen. Dito na lang sa bansa natin, ang daming hindi tama. Tama po ba o mali? Tama. May mali po ba talaga sa mundo natin? May mali po ba?
Pero ito yon. Bago po natin tingnan at sabihin ang mali ng ibang tao, maaari po bang tanungin niyo yung inyong katabi? Tanungin niyo, ano ba ang mali sa mundong ito? Sige, tanungin niyo po. Okay? Anong sagot? Anong sagot? Sagutin mo rin. Sabi mo, ang mali sa mundong ito, ako. Okay? Bakit? Ayan. Kasi kailangan po natin ang Holy Spirit para po tayo ay magbago. At magbago rin ang pananaw natin. Pag kailangan natin ang Holy Spirit at ang Holy Spirit ay nasa sa atin, magbabago ang bansa natin. Pero hindi muna ang bansa natin ang magbabago. Magbabago muna yung maliit na community natin. Ano yon? Family natin, yung buong bahay natin. Amen po ba? Magbabago yung bahay natin, magbabago yung community namin, yung neighbor natin, yung kung saan tayo umaapak ang paa, nandun yung territory natin. Amen po ba? Magdadala tayo ng magandang influensya. Amen? Pwede sabihin nyo sa katabi nyo, be a solution for this country. Okay. Tingnan po natin sinasabi ng Bible. Acts 26 verse 18. That they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Alam niyo po ba kung anong puso ng Diyos? Nais ng Diyos na makilala ng lahat ng tao ang ating Panginoong Hesus upang magkaroon sila ng kapatawaran sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Tayo. Yun ang puso ng Panginoon. Makilala ng lahat ng tao ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya pag linggo, mag-iimbita tayo, mag-share po tayo. Not only on Sunday, every day. Give a chance and be intentional to share. Kahit Facebook lang. Amen po ba? Minsan sa Facebook nga, may nakikita ako, nagpapakita ng pagiging depressed. Kahit friend ko siya, pero hindi ko pa siya na-chat. Pag may nakita akong ganyan, mag-message talaga ako. Amen? Tandaan po natin, hindi ko po ito inimbento. Sinabi po ito mismo ng Bible. Nabuksan ang kanilang mga mata upang makita nila ang katotohanan. Buksan natin ang mga mata natin upang ang lahat ng mga kapamilya natin na ayaw mag-church, marahil, mas pinipili nilang gumawa ng ibang mga bagay instead na magsimba. Amen po ba? Kaya tanungin mo po yung iyong sarili, bakit ako narito? Gayong marami naman akong pwedeng gawin ngayong araw na to, ngayong linggo na to. Pero bakit ako nandito? Kaya ka narito para marinig mong mensahe ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako na binuksan ng ating Panginoon ang iyong mata para makita mo kung gaano kakahalaga sa loob ng simbahan na to. Amen po ba? So paano natin matatanggap ang kapatawaran ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan? Tingnan po natin ang verse 18. Among those who have been, what? Sanctified by faith in me. Kailangan natin ng faith. That if you put your faith in Jesus, sinasabi ng Bible, napapasok ang Holy Spirit sa ating puso at patatawarin po ang ating mga kasalanan. Amen. Second type of person. Tingnan po natin. The Spirit-filled Christian, ito yung normal, na ang normal Christian, sino ang may control? Tingnan natin sa picture. Sino may control? Si Jesus. Si Jesus na yung may control. Siya na yung passenger. Amen po ba? Salamat sa ChatGPT o naggagawa ng ganyan. So si Jesus na yung driver. Nasaan ka na ngayon? Nasa loob ka na rin.
Pero, nandito ka rin sa loob eh. Tama po ba? Nandun ka rin sa loob. Pero, no? You don't lose your personality. Kahit si Jesus ang nagtatrabaho at nagdadrive para sa buhay mo. Amen? Ang pagkakaibang lang nito, ganito. Sino na ang in charge sa iyong buhay? Ang pagkakaiba, sino in charge sa kanyang buhay? Si Jesus. Pwede ba nating isigaw? Sa panga. Okay, the truth is, may mga pagkakataon na ayaw mo talagang sumunod sa Holy Spirit. Tama po ba? May mga panahon din na gusto mong ikaw ang mag-control ng iyong buhay. Maraming beses. Mas gusto mong ikaw ang masusunod. Mas gusto mo ikaw ang magmamaneho. Okay? Mas gusto mong ikaw ang nagdidikta sa direksyon na gusto mong puntahan sa iyong buhay. Amen po ba? Kasi hindi natin lubos na nasusunod ang Holy Spirit. Hanggang hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay laging may pinakamabuting layunin para sa ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng klarong direksyon. What is the most important characteristic of traits of a spiritual man? Tingnan nyo. The Holy Spirit is in control and understanding. There's understanding. There's a spiritual truth. Okay? And empowered by God's Spirit. That's character traits ng ang isang taong ang Diyos ang totoong nagmamaneho ng kanyang buhay. Amen? And verse 15, sabi niya dito sa 1 Corinthians 2:15, He who is spiritual appraises all things. Ang word na appraises, ang meaning sa Greek word niyan is implies discernment. Okay? So, kapag ikaw ay puspos ng banal na spirito, meron kang discernment. Amen po ba? Hindi pa nangyayari, nakikita mo na. Nadidiscern mo na. Pag makita mo lang ang isang tao, may something sa kanya, nadidiscern mo na. Amen po ba? Amen po ba? Amen? So, alam mo kung paano magsuri? Alam mo kung paanong tingnan ang lahat ng bagay? Makarating sa isang para makarating ka doon sa isang logical conclusion. Ang isang taong may spiritual ay may spirit of discernment at kakayahang kumilala at maunawaan ayon sa pangunguna ng Holy Spirit. Ang isang taong pinangungunahan ng banal na Espiritu, bukas yung kanyang spiritual eyes. Hindi physical eyes. Kasi nadadaya yung physical eyes. Amen po ba? A spiritual person, no, or spiritual man appraises all things. Sabi niya dito, and he himself is not appraised by people. He is appraised by God. Hindi siya mo gumagawa ng mga desisyon na batay sa opinyon ng mas nakakaraming tao. Gumagawa siya ng mga desisyon batay sa kalooban ng Diyos. And verse 16, For who has known the mind of the Lord that He will instruct him? But we have the mind of Christ. Anong ibig sabihin ng you have the mind of Christ? Ang pagkakaroon ng mind of Christ ay nangangahulugang binigyan ka ng Diyos ng kakayahan at kalooban na makita at maunawa ng mga bagay na ayon sa pananaw ng ating Panginoon. Amen? So we are blessed to have that. Yan po yung hangarin nating lahat. Amen po ba? Tandaan niyo po, kung wala ang Holy Spirit, we cannot see the truth. Ano pong topic natin today? Holy Spirit, the power that transforms. Kaya kailangan po natin ang Holy Spirit. Ang unang bagay na magbabago sa atin, sa buhay natin, ang paraan ng ating pag-iisip, maniwala ka man o hindi,
napakahalaga ng ating pag-iisip. At ang pag-iisip natin ang unang-unang binabago ng Holy Spirit. Sinisimulan po siyang baguhin ng Holy Spirit. How do you have the Holy Spirit? At bakit napakahalaga ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin? Romans chapter 8 verse 9. Sino dito ang totoong Christian? Malalaman po natin. However, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Ayon sa talata, ano ang iba't ibang pangalan ng Holy Spirit o ng Espiritu ng Diyos? Narito po ang iba't ibang pangalan ng Holy Spirit. You are not in the flesh, but in the Spirit. So the name of the Holy Spirit is capital S. Ano yung capital S means? The Holy Spirit. Ano pa? The Spirit of God. So another name of the Holy Spirit is the Spirit of God. Yan yung nananahan sa atin. The Spirit of God. Ano pa yung another name for the Holy Spirit? The Spirit of Christ. Ayan. The Spirit of Christ. He does not belong to Him. Sabi niya dito. Now, sa lahat ng mga pangalang ito, magkakahulugan na binanggit ang bawat isa sa kanila. Ngayon, sino sa lahat ng yan ang may totoong Kristiyano? Sino? Sino ang may taglay nito? Yung isang taong linggo-linggo nasa simbahan? No, not. Dahil pwedeng kahit araw-araw nasa simbahan ka, pero hindi ka talaga totoong puspos ng Holy Spirit. Hindi ka talaga totoong Kristiyano. Kristiyano yung nakikita, pero deep inside, iba ang ginagawa, iba ang nararamdaman. Hindi po guarantee na pumupunta tayo sa church, ito po tayong Kristiyano. Hindi po. Hindi po dahil nasa worship service po tayo, does not make you a Christian. How to become a Christian? Verse 9. If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kung wala sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon, kahit araw-araw pa po tayo magsimba. So, ibig sabihin, alam nyo na kung ano yung nakasanayan natin. Madadaan sa simbahan, palaging pag madaan, doon lang nila minsan maalala na may Diyos. Nag-aantanda. I cannot condemn. No? Marahil, kailangan nating suriin ang ating sarili. Taglay mo ba talaga ang Espiritu ng ating Panginoon? Maaaring marami sa atin, religious. Pero wala sa Kanyang Spirit ng ating Panginoon. Marami sa atin pwedeng active sa ministry, pero wala talaga sa Kanyang Spirit ng ating Panginoon. So pag-isipan mo ito. Na-transform na ba tayo o na-transform na ba yung ating buhay? So may pagnanais ka ba na pag-aralan ang salita ng ating Panginoon? Who among you have the desires to study the Word of God? Amen. So siriin po natin ang ating sarili. Si Kristo ba ay tunay na namumuhay sa atin? So paano tayo magiging katulad ni Kristo kung di naman natin binabasa ang salita ng Diyos? Amen po ba? Paano natin sa susundan? Hindi nga natin alam. Hindi nga natin binabasa. You know what? We are all free to read the Word of God. Hindi lang po tayo nakabase sa kung ano yung naririnig natin dito sa pulpit. Kasi pwedeng mali yung naririnig ninyo. Paano nyo malalamang tama o mali yung tinuturo ko kung hindi mo i-confirm? Amen po ba? Hey. Can I hear an amen?
Kung gusto natin magbago at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan po nating basahin at pag-aralan ng Biblia o yung salita ng Diyos. Kasama at sa gabay ng Holy Spirit. Kailangan natin ng Holy Spirit para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Para masunod natin ang salita ng Diyos. Ano yung magiging resulta kapag napag-aralan at natutunan natin ang salita ng Diyos? Transformation. Sabihin nga po natin, transformation. Our life will transform. Amen? Amen po ba? Do you believe in the gift of the Holy Spirit? Yes. Diyan po natin madidiscover ano yung magiging regalo ng Holy Spirit sa atin. Meron minsan gift of tongues, minsan gift of giving, minsan teacher, minsan prophet, whatever gifts. But we need to be balanced in the Word of God. Amen po ba? So tuturuan po tayo ng Bible how to exercise those gifts na meron tayo. Kung wala pa yung gift natin, wala pa tayong nare-receive na gift mula sa ating Panginoon, and this is the best time, this is the right time para malaman natin ano talaga yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ba talaga yung purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At kapag na-receive na natin yan, the Holy Spirit is in control. Hindi po dapat maingay. Amen? Tinamaan, no? Amen ba? Saktong-sakto yung word, no? So, timing, no? Amen. Alright, so, ang Bible, siya po yung tutulong sa atin para maunawaan natin at maisabuhay ang katotohanan. Kaya paano tayo magiging tunay na magbabago at paano tayo magiging tunay na Kristiyano? Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, sa gabay ng ating banal na spirito na taglay natin. The Bible help us to balance the truth. Amen? Para po tayo mag-transform. Magta-transform po tayo. Ibig sabihin, God's Word plus God's Spirit, obedience is equals to obedience resulting to transformation. Amen? Amen? Can you do that pattern? Amen po ba? So that is the meaning of spirit-filled person. So the spirit-filled person is controlled by the Holy Spirit. When does the Holy Spirit come into your life? Kailan siya papasok sa buhay natin? Ephesians 1:13. In Him, you also, after listening to the message of truth, after listening to the gospel of your salvation. What is the gospel? The gospel is the good news. The gospel is Jesus died on the cross for our sins. And after niyang mamatay sa cross, He rose again from the dead, and the Bible says, you are saved. Amen? Kung ang Panginoon namatay at inilibing tas hindi siya nabuhay, walang kwenta itong ginagawa nating service na ito. Amen? Kung bakit po tayo nagsasakripisyo. Amen? Having also believed. Notice grammatically, having believed. You were sealed in Him with what? The Holy Spirit promise. After na umakyat ang ating Panginoong Jesus sa langit, that's the time na bumaba ang Holy Spirit. And that is the promise of God sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So sa araw na sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, bilang siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, sa araw ding iyon, mananahan ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Amen? Come on.
that moment, the Holy Spirit stays in your heart. Nandun siya. Pero, may isang problema. Hindi ibig sabihin na dahil nasa puso mo na ang banal na Espiritu, ay siya na agad ang may kontrol ng iyong buhay. Alam mo bakit? Tanungin niyo ko, bakit? Dahil maaaring nasa puso mo ang banal na Espiritu, pero hindi naman siya ang namumuno or ang nagkokontrol sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Portion-portion lang. Amen po ba? So ito ang isang problema na ng napakaraming tao na hindi po namamalayan ng maraming mananampalataya. Maaaring nasa atin ang banal na Espiritu pero hindi siya ang nasa control. Okay? Maaaring nasa atin ang Holy Spirit pero hindi siya ang nasa control. And look at the picture. Tingnan natin yung picture. Ano ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay carnal Christian. Okay? Ano ibig sabihin yan? Christ is in him, o siya ang nagdadrive. Amen? But, the Holy Spirit, Jesus, the Holy Spirit is still inside his heart. Nandun pa rin ang Holy Spirit sa kanyang buhay. Kaya ang ating Panginoong Hesus, kasama niya pa rin. Nandun pa rin siya sa loob ng kanyang buhay. Amen? Ng kanyang puso. Okay? Now, sino ang nagdadrive? Tayo pa rin. Sarili pa rin natin. Where is Jesus? There inside. Nandun pa rin siya sa puso natin. You know? Ang pangako ng ating Panginoon, I will never leave you. Pero maaari natin siyang palungkotin. Tama po? Paari pong mag-grieve ang Holy Spirit. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi si Jesus ang boss ng ating buhay. Usually, sa isang company, ilan ang CEO? 1. Ilan ang presidente? 1. Sa pamilya, ilan ang head? Di makasagot, no? Sa amin kasi, dami. Di ba? Minsan ang head, yung nanay. Minsan ang head, yung tatay. O minsan, hindi dahil hindi magpatalo, o dalawa silang head ngayon. Amen po ba? Now, so sa carnal Christian, Christ in him, but self is in no power, no joy, wretched. This man is the most miserable person. Bakit siya miserable? Dahil Christ is in him. Nasa kanya si Jesus. Pero patuloy mong pinatatakbo ang sarili mong buhay. So anong ginagawa ni Kristo ngayon? Anong gagawin? Nag-grieve. Palagay mo. Ang nangyayari, si Jesus is the passenger. Amen. Now, God reminded us. Remember this. Kikilos lamang po ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin when we realize na may mali tayo o may mali sa sarili natin na kailangan po nating itama. When we realize na may mali. Amen? Doon palang kikilos ang ating Panginoon. Amen po ba? Ito ay dahil mahal tayo ng Diyos at alam mo na maraming paraan ng Diyos para baguhin at ituwid po tayo. Tama po ba? So maraming pong paraan ng Diyos na makikipag-usap po sa atin. Amen? Kaya napaka-miserable po. Itong lalaking to na babasahin natin, napaka-miserable ng buhay. Pwede tayo makarelate dito. Romans chapter 7 verse 19. For the good that I want, I do not do. But I practice
the very evil that I do not want. Okay? Di ba sobrang miserable ng taong to? Naiintindihan yung sinasabi niya? Ganon din ba yung sinasabi natin sa sarili natin? Yes, I do. So sinasabi niya, ang mabuti na gusto kong gawin, yun ang hindi ko ginagawa. At ang masama na ayaw kong gawin, yan yun naman ang aking ginagawa. So ilan sa atin dito ang nakaka-relate? Amen. Thank you for being honest. May pagkakataon din ba sa buhay natin na ginagawa po natin ang talagang ayaw nating gawin? At ang mga bagay na alam mong tama, at yun po yung ayaw nating gawin. Yun pa rin yung nakukuha po nating gawin. Yung ayaw natin. Relate po ba tayo? Exactly. No, halos araw-araw may ganyan po tayong experience. Okay? Nararanasan ba ninyo sa buhay ninyo yung sinasabi niya dito? Yes or no? Maging honest po tayo. Maging humble po tayo. Sino sa atin na nakakaranas ng ganitong struggle? Ngayon, paano po tayo makakalis dito? Nakikita nyo? Napakasobrang miserable ng buhay ng taong tao na to. But sinabi niya in verse 24, "Wretched the man that I am, who will set me free?" Nagtatanong siya. From the body of this death. From doon sa body niya nag-lead doon sa kamatayan. So, ang sabi niya, kawawa akong tao, napakasama at kahabag-habag ako. Sino ang magliligtas sa akin? That's his battle cry. Kapag may mga ganyan tayo, do we really ask or pray that kind of prayer? Alam niyo po rin ng Diyos. Kung babasahan po ninyo yung mga susunod na talata, makikita niyo po yung banal na Espiritu ang magpapalaya po sa bawat isa sa atin. Binabanggit doon ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng buhay. Alam niya kung paano niya tayo papalayain. Alam niya. Saan niya tayo po sisimulang palalayain? Sa isip natin. Kaya sinasabi ng Biblia, na kapag hinayaan nating kontrolin at gabayan tayo ng banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng pag-iisip na katulad kay Kristo. Ang isip, we have received the mind of Christ. Amen? That we always think the heavenly things. So how do we control by the Holy Spirit? Be controlled by the Holy Spirit. So transform, ayan. 9. So transform your thinking. The Holy Spirit controlled our mind. Governed your feelings. The Holy Spirit controlled our heart, our emotions, and direct your living. The Holy Spirit controlled our actions. Magsisimula sa mind. Amen? However, no? Are you controlled by the Holy Spirit? Allow the Holy Spirit to control your life. Amen? From now on. Alam nyo ba, hindi lang po tayo tinuturoan ng Biblia paano tayo mamuhay, kundi inuutosan po tayo na kung ano ang dapat po nating isipin. Nakakagulat po na maraming tao ang hindi nakakaalam na may utos ang ating Panginoong Jesus o ating Panginoong Diyos tungkol sa ating pag-iisip. Na sinasabi ng Biblia, ano man ang totoo, ano man ang kagalang-galang, ano man ang matuwid, ano man ang malinis, ano man ang kaibig-ibig, at ano man ang mabuting balita, tandaan po ninyo. Sinasabi ng Biblia na pag-isipan at pagtuunan ninyo ng pansin ang mga bagay na ito. Amen? So mga minamahal kong kapatid, kung may isang katotohanan na dapat ninyong matutunan at dalhin sa buong buhay ninyo, ito yon. Ulitin ko.
Kung may isang katotohanan na dapat ninyong matutunan at dalhin sa buong buhay natin, kasama ako, ikaw at ako ay may pananagutan sa ating Panginoon sa ating iniisip. Amen po ba? Kaya we need to translate our minds with the Word of God for us to think always correctly. Alam niyo, napakahalaga ng tanong ng may tamang pag-iisip. Dahil pag tama ang ating pag-iisip, apektado nito ang emosyon natin. Pag mali, apektado rin ito. Ano if domino siya eh? Tama ang pag-iisip, tama ang magiging emosyon, ang kanyang magiging resulta sa emotions niya, at magiging tama ang kanyang action. Kaya kung nais mong mapuspos tayo ng banal na spirito, tandaan po natin ito. Ang salita ng Diyos ang babago sa atin sa tulong ng banal na spirito at dapat mong bantayan ang ating kaisipan. Na sa tuwing meron kang maiisip na mali at hindi tama o hindi ayon sa salita ng Diyos, baguhin kaagad natin. Amen po ba? Huwag mong hayaang manatili sa isip mo yung mga kaisipang salungat sa katotohanan ng Diyos. Na kung ikaw ang tunay na Christian, o ikaw tayo ay tunay na Christian, eto yan. No? You're indwelt by the Holy Spirit. By the Spirit. Okay? Indwelt by the Spirit upon salvation when you trust in Jesus. And filled with the Holy Spirit upon full surrender. Amen? Dwelt in the Holy Spirit upon salvation. Ayan. And dwelt by the Spirit, permanent yan. Identification niya, you belong to our Christ Jesus. So filled with the Holy Spirit, moment by moment, empowered by character change. So magbabago tayo when we are filled with the Holy Spirit. So a Christian, as somebody indwelt by the Holy Spirit, is permanent. Amen? But the Spirit of life, moment by moment, mag-o-obey tayo. Moment by moment, we are empowered. And our character definitely changed. Amen? So come to Christ as a gift of God by grace. Hindi po natin deserve yan. Maligtas tayo, hindi po natin deserve yan. We only live by grace. Amen po ba? So gayon pa man, hindi ibig sabihin nito ay kontrolado ka na niya. Okay, tingnan niyo to. Dwelt by the Spirit, gift of God by grace. We only live by grace. Sabi ko nga, hindi natin deserve yan, but filled with the Holy Spirit, ang command niya, trust God and obey. Galatians 5:16 sabi niya, but I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh. Walk the Spirit is a command moment by moment. Church, are we now filled with the Holy Spirit? Do we have problem about this? Kapag naunawaan po natin ang Diyos, na siya ang may-ari ng ating buhay, at lahat ng bagay na meron tayo, buhay natin, pamilya natin, kabuhayan natin, lahat ng meron tayo, ito ang katotohanan. Kapag naintindihan natin na tayong lahat at bagay na meron tayo ay pag-aari niya, wala po tayong problema. Amen po ba? Kasi hindi po natin naangkinin. Bakit? Dahil alam po natin na lahat ng bagay na meron po tayo ay ipinagkatiwala lamang po sa atin ng Diyos. The talent you have, matalino ka, magaling ka, skilled ka, may pera ka, mayaman ka, anything, everything you have. Kung alam mong yan ay sa Diyos, wala kang problema. Amen po ba? Hindi rin ikaw takot mawala yan sa'yo. Kasi alam mong pinagkatiwala lang sa'yo. Dahil pinagkatiwala, pwedeng kunin at bawiin. Amen.
This is how we invest our life in the church. 1 Corinthians 3 verse 10. According to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation and another is building on it. But each man must careful how he builds on it. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is who? Jesus Christ. Ngayon po, ginamit po ni Apostol Pablo yung illustration na to. Sa gusali, inilalarawan niya na ang simbahan ay parang isang gusali. Na sinasabi niya, ako ay isang mahusay na master builder. Ngunit, kahit gaano kahusay, no, ang master builder para ipatayo, mayroon lamang isang pundasyon na dapat pagtayuan. At ang pundasyong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Now, dalawang uri ang materyales po na meron dito. Sa verse 12, now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, and wood, hay, and straw. Ito, yung unang materyales. Anong materyales yan? Gold, silver, precious stones, wood, and hay. At ang sunod, each man's work will become evident. For the day will show it because it is the revealed with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. Ano po ibig sabihin nito? Balang araw. Lahat po ng ginagawa natin para sa Diyos, lahat ng mga bagay na ginagawa po natin na hindi para sa Diyos, ginagawa sa Diyos at ginagawa hindi para sa Diyos, ay susubukin sa pamamagitan ng apoy. Ang sinasabi ni Pablo po ay ganito, iisa lamang ang pundasyon ng iglesia, which is ang ating Panginoong Hesus. Na kung paano nyo itinatayo ang iglesia, kung paano nyo dinidisciple ang mga tao, kung paano nyo ibinubuhos ang inyong oras, ang inyong buhay para sa kanila, ang lahat ng ito ay susubukin. Pati ang inyong motibo, pati ang lahat ng inyong ginagawa, the way you think, ay susuriin ng ating Panginoon. Ang tanong, magtatagal ba sila o magtatagal ba tayo? Or hindi tayo magtatagal? Ano sinasabi dito? If any man's work is burnt up, he will suffer loss, but he himself will be saved yet, so as through fire. Amen? So lahat po tayo itetest ng ating Panginoon. Ano man ang kalagayan po ng bawat isa sa atin, sino man po tayo sa kalagayan natin ngayon, lahat po tayo, ang garantiya ng ating Panginoon, dadaan po tayo sa test. At susuriin natin, even ang motive natin, bakit natin ito ginagawa? Bakit tayo nagdi-disciple? Bakit tayo nagpapadisciple? Bakit tayo nagpupunta sa church? Ano yung ginagawa natin sa family natin? Every day in our life, kahit ano man ang ginagawa mo in your work, if you are compromising everything, maliit, malaki, isusulit po natin sa ating Panginoon. Amen? Is that clear? Are we blessed? Amen? Tayo po tayo lahat. Sabi ng Revelation, behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what he has done. Sabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. And that's His promise. Kapatid, I don't know. I hope and I pray that the Lord speaks to you straightly to your heart and to your mind. If there is something conviction, I hope that this word will not bring you judgment. I am not here to judge because I am here to deliver the message of God for each and every one of us. Sa lahat ng mga nanonood sa atin online, di ko alam paano nangusap sa inyo ang Panginoon. Sa lahat ng mga kasama natin dito, I don't know paano nangungusap ang ating Panginoon sa iyo. God reminded you
of the things you have done. If God wants you to deliver doon sa lahat ng mga bagay na hanggang ngayon nagagawa natin, it's compromising. Huwag kang matakot na baguhin yon. Huwag kang matakot na stop yon because the Holy Spirit is with you. Amen? The Holy Spirit. Bakit hanggang ngayon may sakit ka? Kasi hindi ka nakikinig, alam mong bawal, ginagawa mo pa rin. Listen. Amen? Bakit ganito yung buhay natin, mabigat, mahirap? We know the situation of our life. And when the Holy Spirit speaks to you right now, if there are things na mga bagay na alam mo na, ginawa mo pa, pero alam mo nang mali, I'm not here to judge you. Only Jesus Christ is the judge for each and every one. He died on the cross for us. He saved you. Pero ito yung kagandahan sa ating Panginoon. For as long as you live, for as long as you still have your own breath, humihinga ka, the Lord always extend and give His grace for us to enjoy the chance na binibigay ng Diyos. But do not abuse the grace. Amen? Amen po ba? Let us pray. Panginoong Jesus, hindi ko alam kung paano po nangusap ang inyong salita sa bawat isa sa amin. And I pray to you right now, O God, Lord. Hipuin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. And strengthen our heart and our mind that this conviction, Lord God, to stop those things. Lord, right now we pray that you deliver us, O God. Kung kami man po ay naging matigas ang ulo for quite some time, kung kami man po ay nare-remind many times, but still up until now, Lord, ginagawa pa rin namin ang mga bagay na dapat hindi namin ginagawa. Katulad ni Apostol Pablo, na-struggle niya yon. Yung mga bagay na tinadasal niya sa inyo na ayaw niyang gawin, yun yung nagagawa niya. At yung dapat niyang gawin, yun yung hindi niya nagagawa. Lord, I pray in the Holy Spirit right now, we beg you, please help us, strengthen us and empower us right now. We pray that you delivered us from all those kinds of things na patuloy namin ginagawa in Jesus' name. Give us a strong conviction, Lord God. Help us, Holy Spirit. Empower us, O Lord God, para ma-deliver kami dito sa mga oras na ito. At Lord, hinihiling po namin ang lahat ng mga kapatiran namin na ito, Panginoon. Ano man ang kanilang sinasabi ngayon sa kanilang puso't isipan. Lord, I pray that you deliver each and every one. Can you raise your hands? Those who wants to deliver, Lord, empower them. Bless them. Anoint them. In Jesus' name. In Jesus' name. Holy Spirit, kayo po ang ipinamana mula ng aming Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Ibinaba mo ang iyong kapangyarihan na Holy Spirit, ang selyo ng bawat isa sa amin right now. Lord, right now, seal us with your Holy Spirit right now. At that Holy Spirit stays and remains in our heart, Lord. That you increase our discernment, Father. Na pag ni-remind mo kami, immediately susunod kami. Bigyan mo kami ng masunuring puso. Bigyan mo kami ng sensitive spirit so that we'll be able to follow what you want us to do. Go wherever you want us to go. Talk whatever you want us to talk with about your word, O God. Speak whatever you want us to speak, Father God. Give us boldness and confidence, Father God, to do what you want us to do, Father God. In Jesus' name. And give us always courage, Lord, to stop those things na hindi po namin mapigilan ang aming sarili, Panginoon, in the name of Jesus. May nakakakita man po o wala, Lord, we are genuine Christian from now on. By your grace and mercy, Father. Hindi po namin kaya. But with the help and the power of the Holy Spirit, we can stand
that every time there is temptation, Father God, Lord, tuturuan mo kaming umiwas at takasan itong temptation na to. Na hindi kami kailangan pumunta doon para kami ay i-tempt at subukin. No, Lord. May tendency pa lang ipinapaalam mo na po sa amin. Pinapakaba mo na po ang aming dibdib dahil alam mo pong kami ay mapapahamak. Lord, in the mighty name of Jesus, thank you, Lord Jesus, that we are all delivered right now. In Jesus' name. Thank you, Lord God, for the healing. We pray for healing for each and every one. Thank you, Lord God, for you strengthen us, Lord God, that every one of us, Lord God, have a strong desire to read the Word, O God. Nang sa ganon, ang Holy Spirit ang magtuturo sa amin at magre-reveal sa amin ang mga salitang dapat naming maintindihan para maging malaya kaming lahat that we are all totally delivered, Father. At sa mga nanditong bago na ngayon palang naka-attend, I want to encourage you. Itaas mo yung iyong kamay at sundan mo ang panalangin ito. That from now on, if you really want to be delivered, na kung gusto mong maging malaya ka, magtagumpay ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, tanggapin mo ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Itaas mo yung iyong kamay at sabayan mo ang panalangin ito. Sabayan na as if sa puso mo nanggagaling dahil ito ang desire mo na ikaw ay magkaroon ng tamang relasyon at nang ikaw ay makalaya sa lahat ng mga bondages ng iyong buhay kung saan ka nahihirapan. Listen into this prayer and sabayan mo panalangin ito. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil na ipaunawa mo sa akin kung gaano mo po ako kamahal. Ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Inaamin ko, Panginoon, makasalanan ako. Inaamin ko, Panginoon, at ina-acknowledge ko ang kasalanan ko. Sadya man ito o hindi, patawarin niyo po ako. Mula ngayong oras na ito, Panginoon, ikaw na ang aking Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ikaw na ang aking Diyos na magmamaneho ng aking buhay. Hindi na ako. Passenger mo na lamang po ako, Panginoon. From now on, ikaw ang Diyos na maglilista ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. At para sa pangkalahatan, isara natin ang ating service na ito. Lord, salamat for your word, Lord. I believe, Lord, ng bawat isa ay pinagpala mo sa mga oras na ito. Covered each and every one with the seal of the Holy Spirit. Pansamantala kami maghihiwa-hiwalay, Panginoon. Babalik kami sa susunod na linggo, dala ang napakarami naming testimony. Na dumaan man kami sa test, we will bring this test as a testimony here in this stage, Father God, to honor your name. May the Lord bless you and keep you. And may His countenance be upon you both now and forever. Go in peace, and may you be a blessing to others in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. God bless everyone. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.